missionary na pinapanalangin at sinusuportahan sa lugar ng Padre Burgos. At Pastor Sunny ay sa the same lugar ng ating missionary Pastor Joel. At maganda naman na sila ay nakapagtulungan sa isang bayan na ito para maabot ang mga kaluluwa doon. Kanilang chapel, kami po ay nakapag-aral na magkakasama, 1:30 chapel hour sa Bible College. Ngayon naman po sa ating prayer meeting, makinig tayo muli ng salita ng Panginoon. So tawagin po ating tagapagsalita, tagapagturo, Pastor Sunny Guico. Thank you, Pastor Rudy. At again, isang mapagpala at magandang gabi po sa bawat isa. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa church na ito, Grace Baptist Church, and siyempre sa ating pastor, sapagkat kami po sa Lake Bay Baptist Mission, Padre Burgos, Quezon, ay palagi nyo pong kasama sa inyong panalangin at nababanggit sa inyong mga panalangin. Salamat po ng marami din sa inyong tulong po para sa gawain ng Panginoon doon, and siyempre para sa manggagawa. Isang tunay po na napakalaking tulong po niyon para sa akin at sa gawain po ng Panginoon. At ang gawain po ay nagpapatuloy doon po sa lugar po ng Barangay Hingiwin, Padre Burgos, Quezon. Kami po ni Pastor Joel ay malayo ng halos 5 barangay. So pag kayo papunta roon, galing dito, mauna po ako sa kanya. Pag naman kayo galing doon sa peninsula, sa taas, mauna naman siya. Pero sabi nga ni Pastor Rudy, kami po ay nagtutulungan. Magkaibigan kami ni Pastor Joel. In fact, sila yung una kong nakilala nung ako'y unang-unang napasama sa Porpis. Sa pamamagitan ni Missionary Nelson. Pastor Nelson ay magkakilala kami na nung mga Young People Days sa Binyan. Yes, opo. Kasi yung lola po niya ay kilala ko, si Nanay Presi, kung hindi ako nagkakamali, na dating dumadalo yun doon sa aming church before. So kaya kami magkakilala. Okay, so again, salamat po sa Panginoon. At kanina po ay kami nag-aral sa aming sa ating college chapel hour. At amin pong pinag-aralan together with the students yung kahalagahan ng mga babala, mga warnings, sapagkat sa panahon na ito ay tayo po ay nasa sa huling mga panahon na. Kaya si Pablo po ay nagbigay ng kanyang mga admonition kay Timothy. Although ang Timothy ay tinatawag nating pastoral epistle, pero ang Biblia po ay naniniwala ako na ito'y para sa lahat. Ito'y para sa ating lahat, nakikinig. So, kanina sabi ko nga doon sa ating pag-aaral po, ay madalas may mga mananampalataya na sa hindi pagtalima doon sa mga awareness and babala, warnings, minsan nahalalaglag, nahuhulog, napapasama. Alam, isang problema po doon marahil ay hindi nagwawagi over themselves. Hindi nagwawagi sa kanilang sarili. Alam mo, ang kalaban din po natin, tayong mga tao ay ang ating mga sarili minsan. Mabigat din na kalaban. Ngayong gabi ay atin namang pong pag-aaralan ng ilang mga bagay. How to win over self. Paano ba magwagi laban sa ating sarili? Okay? So atin pong buksan ng ating mga Bibles. Sa Luke chapter 9 po. Luke chapter 9. Babasahin ko lang po yung isang verse and we will pray after this. Luke chapter 9 verse 23. Ang Panginoon po ang nagsasalita sa bahaging ito ng talata ng Biblia. Diyan na po ba kayo? Amen? So ito po ang sabi, babasahin ko po ng malakas, sundan po ng inyong mga mata. Luke chapter 9 verse 23. And he said to them all, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Pansinin mo sabi ng Panginoon, He said to them all. Sa kanila.
So ang tinutukoy po nitong ang Panginoon marahil dito ay yung mga mananampalataya, yung sumusunod sa Kanya. So kung hindi pa mananampalataya, ay hindi pa kasama sa pagiging disipulo. Okay, tulitin natin, sabi doon, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. How to win over self. Tayo sandali pong manalangin at yumuko. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po Diyos sa church na ito, na ang iyong lingkod, aming Diyos, ay palagi po na binibigyan ng pagkakataon to stand over the pulpit, Panginoon, sa church na ito. Salamat po sa gawain mo sa lugar na ito. Salamat sa iyong tagapanguna. At patuloy po namin dalangin na samahan mo kami, aming Diyos, sa aming pag-aaral. At ikaw po, Panginoon, ang humipo ng bawat puso. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So as I said kanina, mga kapatid, madalas ang dahilan ng hindi pagtalima doon sa mga babala, lalo na ng kawalang kamalayan sa Biblia, ay marahil nga po ang sarili ang palaging nananalo. Yung sariling kagustuhan ang laging pinapapanguna sa kanilang mga buhay. But remember mga kapatid, ang sabi po ng Bible, sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 6, sa unang Korinto, kabanatang 6, talatang 19 at 20. Sabi po ni Paul doon ay, what? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So dito po may paalaala uli si Pablo para sa atin. Ang sabi niya, ye are not your own. Hindi mo na pag-aari ang iyong sarili. Ikaw ay pag-aari na ng Diyos. At sa verse 20, ito pa yung isang magandang sinabi ni Pablo. Sabi doon, for ye are bought with a price. Tayo po ay binili na sa halaga. Sa makatwid, sabi doon ni Pablo, luwalatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na ito ay sa Diyos. So, mga kapatid ko at mga kaibigan nakikinig, So, kailangan nating magwagi over self. Bakit? Hindi na nga tayo sa ating mga sarili. Tayo ay pag-aari na ng Diyos. Tayo ay binili na sa halaga. So, sabi ng 1 Peter 1:8, kung di ako nagkakamali, ang sabi doon, ikaw ay binili hindi sa bagay ng mga nasisira, gaya ng ginto at pilak, kundi sa mahalagang dugo ng kordero. Na walang bahid dungi. So, mga kapatid, we must win over self. Kapag sabi ko nga, the Bible is telling us na tayo ay hindi na sa ating sarili. Now, dito naman po sa ating golden text sa Luke chapter 9, verse 23, dito naman ay nagsasabi ang Panginoong Yesus para sa atin. Sabi niya, if any man will come after me, let him deny himself. So maliwanag po ang turo ng Panginoon, deny himself and take up his cross daily and follow me. So kanina nabanggit ko na po ang pamagat ng ating pag-aaralan. How to win over self. Paano ba tayo magwawagi? Meron tayong 8 Ds na gagamitin ngayong gabi. Una, to win over self, mga kapatid, is to have a definite decision. Definite decision, tiyak na pagpapasya. Sabi ng Panginoon, anyone or any man will come after me. Kung ikaw ay sumusunod at sumunod sa Panginoon, you must have a definite decision. Ang malungkot, maraming tao ang nahihirapan. They have some difficulties deciding which way or saan sila pupunta o saan sila daraan o sino ang kanilang susundin. Nahihirapan sila. Bakit? Wala kasing definite decision. So dapat sa pagsunod sa Panginoon, we must have definite, sigurado, tiyak, Panginoon, sa iyo ako. Panginoon, sa iyo lang ako. Okay? Ang marami mga kapatid, sinusubukan nilang pahawakan ng kanilang kaliwang kamay sa Panginoon at sinusubukan naman yung kanan ay sa kabila. Yung mahirap po yun mga kapatid. Yung dapat, yung buo mong body, yung buo mong katawan, as 1 Corinthians chapter 6 says, sabi doon, glorify God in your body.
So dapat yung buong katawan na iyan ay pagagamit mo with definite decision para sa Diyos lamang. Para sa Panginoon. Nangangailangan tayo ng absolute decision. Kailangan natin ng absolute decision. We must follow the Lord with our definite decision. Kailangan ng definite choice. Tiyak na pagpili. Hindi pwedeng ang mananampalataya ay parang nagmimini-mini-mini mo. Parang tuturo sa hangin, pag ito tinamaan sa Panginoon ako, kung sumala. So we must have definite decision, we must have definite choice. Remember si Joshua? Di ba? Si Joshua, sa Joshua 24 verse 15, anong sabi niya doon? Choose you this day whom ye will serve. Piliin mo sa araw na to kung sino yung paglilingkuran mo. At ang sabi ni Joshua, na dapat ito yung makita nating magandang halimbawa para sa atin. Sabi niya, but as for me, hindi niya sinabi, but as for them, but as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat ganun ang desisyon natin. Amen? Dapat ganun po ang pagpapasya palagi natin to win over self. Huwag nating pagwagiin ang ating sariling kagustuhan. Hindi, saka na lang ako maglilingkod, Pastor, malakas pa ako. Saka na lang ako aawit, Pastor, okay pa naman ang boses ko. Saka na ako mag-a-attend ng church, Pastor. No, hindi ho ganun mga kapatid. We must have a definite decision. Sumunod, we must be firm. Dapat tayo ay merong katatagan o tibay sa ating pagpapasya para kay Kristo. Dapat sa Panginoon palagi yung matibay na paninindigan. Ako ay Kristiyano, ako ay para kay Kristo. Ang malungkot mga kapatid sa ilang mga tao, kaya nga nahihirapan kung magpasya sapagkat hindi pa nila masunog-sunog yung tulay sa likod. Alam niyo po, pag hindi natin yan sinunog o iniwanan o tinalikuran, iyan po ay magpapacilitate pa na ikaw ay tumalikod. Ang ganda nung kanta kanina, sabi doon, no turning back, I'm heaven bound. Di ba? Ang apakaganda nung awitin. At mayroon pa po akong naalalang awit. Madalas natin ito inaawit in our congregation, tinuturo sa mga bata. Yung awit na, I have decided to follow Jesus, no turning back. Dapat yun ang firm, yun ang definite na decision palagi ng mga mananampalataya. At yung madalas pang inaawit ng ating mga, sometimes trio duet, yung sabi doon ay, I choose to be a Christian, I will follow Christ. Hindi ko na matandaan yung lyrics, But napakaganda nung awit. Alam nyo, maganda po yan na hindi lamang natin inaawit, kundi sa buhay pa natin. Amen? Yes, ang pakaganda ng awit, ang ganda ng mensahe ng awit, pero sometimes hindi naman natin na i-apply. We must have a definite decision, mga kapatid. Let us decide to follow Jesus, no turning back. Number 2, pangalawang bagay na para tayo magwagi over self, definite decision. Number 2, we must have by daring discipline. Daring means hard, bold. Ikaw ay gagawa ng isang bagay na talagang matibay at matatag, at matapang. Ano sabi ng Panginoon? Luke chapter 9, sabi doon, if any man will come after me, let him deny himself. Minsan parang mahirap, di ba? Talagang dapat lang mga kapatid na tayo ay magkaroon nito in order as to win over self. Denying himself. This is mortification. Okay? So again, malungkot man sabihin, there's a lot of people are non-resistant. Many people are unresistant. Sila ay bigo palaging isabuhay yung self-denial. Nahihirapan sila doon sa restraining. They are fail to act of controlling something.
Diba? Abi ko nga kanina doon sa aming pinag-aralan, mga kapatid, perilous times. Sometimes sa mga Kristiyano ay talagang aakayin pa ng mga gawain na hindi po para sa Panginoon. Kaya mag-iingat. We must have a daring discipline. Kailangan natin po ito, mga kapatid. Kailangan nating i-practice yung self-denial every day sa buhay natin. We are to control something, lalo na para sa paglilingkod sa Panginoon. We must set rules, we must set limits for ourselves. Dapat alam mo yung limitasyon mo. Young people, adult, let me tell you a story, true story po ito. Merong isang tatay na dati ay lasenggero, maraming bisyo, pero alam niyo po, minsan isang araw siya ay hinanap ng Panginoon at nasumpungan, naligtas. Nakita ko po personally yung kanyang resistance. Pag alam niya, yung way na ito ay nandun yung dati niyang kainuman, gumagawa siya ng another way. Nire-resist niya. Alam niyo po, ito yung nasumpungan ko sa isang men namin. Nakita ko yung paglayo niya, pag-iwas niya, nakita ko yung kung paano niya talagang dinidare yung kanyang disiplina when it comes sa pagiging mananampalataya. Alam niyo po, tinutuya siya, nililibak siya, pero he continue. Tuloy-tuloy siya na ipinakikita na ang Kristong nasa kanya, tinanggap niya ay yung Kristong bumago ng buhay niya. And no turning back. So nakakatuwa. So, again, mga kapatid, we must set rules. We must set limits. And we win. Mananalo ka. Mananalo tayo. How? Paano? Staying away as far from Satan's territory as possible. Lumayo ka. Huwag kang magbigay ng inch sa kaway. Kasi pag nagpakita ka ng a little inch dyan, delikado. So, staying away as far. Lumayo. Kagaya na sinasabi ko nga pong example kanina. Lagang nakita ko kung paano siya lumusong sa sapa para lang makaiwas doon. Siya nag-uumpukan. Iniwasan niya at lumusong siya hanggang bewang na sapa at doon tumawid sa kabila. Totoo po yan, mga kapatid. Now, kailangan po natin ito, mga kapatid, to win ourselves, over selves. Alam mo sabi ng James 1:12, sabi po doon, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Okay? May reward, mga kapatid. Number 3, how to win over self. Una, definite decision. Number 2, daring discipline. Number 3, we must have daily devotion. Daily devotion. Devotion is the act of something to a cause. Gawin natin yan. Magkaroon tayo ng commitment to some purpose. Maging committed tayo, unang-una, siyempre sa ating Panginoon. Okay. Sabi ng Panginoon in Luke chapter 9:23, sabi doon, and take up His cross daily. Again, some of sad thing, mga kapatid, ang marami devoted to a selfish and to other interest. Yan ang malungkot. Mas interesado sila sa ibang bagay, mas deboto sila sa pagiging makasarili at ibang bagay kaysa para sa Panginoon. The resulta, they fail to win over themselves. Why? Because, number 1, they neglect God. Sinasantabi nila ang Panginoon sa buhay nila. Panginoon, bukas ka na. Panginoon, saka ka na. Panginoon, sa susunod ka na. Panginoon, sa ibang araw ka na. They neglected God, mga kapatid. Nakakalimutan ng ang araw-araw na kanilang dedikasyon or devotion para sa Panginoon. Hindi lamang yon. Hindi lamang people are neglecting God. Hindi number 2, they neglect others.
They neglect church. They neglect their pastor. They neglect their parents or Christian parents. They neglect the fellowship of every Christian friends. No? Nawawala iyon. That's why hindi nagwawagi over themselves. So we need daily devotion, mga kapatid ko at mga kaibigan, in order to win over selves. Okay? Kailangan nating maging masikap. We should be diligent in our devotion, unang-una sa Panginoon. Sabi ng Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So gawin natin ang Diyos ay priority sa buhay natin. Kahit na tayo ay nasa sa panahon o nasa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay. Dapat dyan nakikita yung tunay na debosyon ng isang mananampalataya kapag nasa gitna ng maraming pagsubok sa buhay niya. Malungkot minsan yung pa yung nagiging cause para lumayo sa Panginoon. Dapat hindi. Okay. Number 2, we are to be faithful in our church attendance. Diba? Ano sabi ng Hebrews 10:25? "Not forsaking the assemblings of ourselves, as the manner of some is." Mabigat doon, sinabi na ni Pablo, gaya ng ginagawa ng ilan. Pero ang marami ay ginagaya yung ginagawa ng ilan. So hindi po dapat ganun, mga kapatid. We must be diligent in our devotion to God. We must be faithful in our church attendance. Number 3, we are to be diligent in our prayers. Dapat masikap tayo na palaging nananalangin. Ano sabi ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, "Pray without ceasing." O manalangin walang patid. And even number 4, we must be diligent in our Bible reading. Napakahalaga po nitong lahat. Napaka-importante po na tayo ay nagbabasa, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ano po sabi ng Panginoon in Joshua chapter 1, verse 8? "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but ye meditate therein day and night." Ang masaklap minsan, mas marami pang panahon sa cellphone Marami pang panahon sa Facebook, marami pang panahon sa Messenger, marami pang panahon sa kung ano-ano, pero sa salita ng Diyos, bitin. Nawawalang bahala. Okay? At ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4, verse 13, "Till I come, give attendance to reading." Matuto tayo at palagiin natin na tayo ay nagbubulay-bulay po, mga kapatid, ng salita ng Diyos. At dagdag pa po rito, mga kapatid ko at mga kaibigan, sa pagiging diligent, devoted sa Panginoon, faithful sa church, at sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, at dagdag pa rito, we must win soul for Christ. Kailangan nating mag-share ng gospel. Kailangan nating magbahagi ng ebanghelyo. Kailangan nating ibahagi si Kristo sa marami pa. Okay. And all of this, mga kapatid, it will bring victory over self. Kung yan ay atin pong gagawin as a daily devotion natin para sa Panginoon, we will win over ourselves. Number 4 and last, pang-apat po na bagay na dapat nating gawin to win over self, definite decision, daring discipline, daily devotion. Number 4 and last, we must have dauntless determination. Dauntless, ibig sabihin, brave, fearless, walang takot, walang kakaba-kaba, na ikaw ay determinado. Ang sabi ng Panginoon, "And follow me. If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me." Again, many are pale in their quest. Marami ang bigo sa kanilang pursuit for victory over self. Alam niyo po kung bakit? Because they lack courage to reject the wrong. Yun ang problema. Kaya minsan bigo para sa pagpupunyagi at magtagumpay laban sa sarili sapagkat kulang ng lakas ng loob para tanggihan ng masama. At
tumayo o tayuan kung ano yung totoo at kung ano yung tama. Dapat mga mananampalataya laging nakatayo sa tama at katotohanan. Amen? Dapat tayo nakatindig sa tama, naninindigan sa tama, inire-reject ang mali. Okay? Iwinawak ang anumang hindi totoo o hindi tama at mali sa harap ng Panginoon. We must develop a continuous. Kailangan nating makadevelop ng tuloy-tuloy at may perseverance, never give up, na hindi agad-agad bumibigay, hindi agad-agad nagpapadala, and we must to develop a do or die attitude. Dapat ganun ang Kristiyano. Mamatay na kung mamatay para kay Kristo. Di ba sabi naman ni Pablo, For to me to live is Christ and to die is gain. Dapat ganun yung attitude ng mga mananampalataya. Merong dauntless or fearless determination para sa Panginoong Hesukristo. Tatayo ako para kay Kristo, maninindigan ako para kay Kristo. To win over self is to develop dauntless determination. Dapat determinado tayo mga kapatid, mga kaibigan, mga nanay, mga tatay, mga kabataan. Bawat lalaki at babae. Magkaroon tayo nito to win over selves. Fearless, brave determination. And as I said, mga kapatid, we win. How? With God's grace. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay magtatagumpay, tayo magwawagi. Sa tulong ng Diyos, mga kapatid, magdudulot iyan ng katagumpayan sa napakatinding laban sa lahat, and even the battle against ourselves. Sabi ng Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi doon, study to shew thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Lagi nating sikapin na tayo ay laging approved sa Diyos, na hindi ikinahihiya ang Diyos or hindi nahihiya na ikaw ay mananampalataya. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Magkaroon tayo ng fearless determination. Kung ikaw ay mananampalataya, manindigan kang may tapang. Laging nakataas ang noo para kay Kristo. Maglalakad kang nakatingala at hindi nakayuko dahil nahihiya. Kaya ba natin mga kapatid? Yes we can mga kapatid. Ano sabi ni Pablo, Philippians chapter 4 verse 13? Tingnan natin yung positibong sinabi ni Pablo. Sabi na doon, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya po nating lahat. Bakit? Because of Christ that it will give us strength. Positive na positive po ito mga kapatid. Hindi po ito negatibo. Kaya tayong mga mananampalataya, just Paul, we are to be positive. Magkaroon tayo ng bagay na ito. At sa ating closing, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pagkatapos, kung nais po natin, again, magwagi laban sa ating sarili, over self, ay magkaroon tayo ng bagay na ito. Iulitin ko po ulit, sabi doon, magkaroon tayo ng definite decision. Okay? Sure, certain decision. Magpatuloy, continue following Jesus. Number 2, make a daring discipline. Make a do something for God with hard discipline. Number 3, have a daily devotion. Magkaroon tayo ng palaging commitment. Maging committed tayo para sa Panginoon. And lastly, let's have a dauntless determination. Huwag kang matakot. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou be dismayed. Huwag tayong matakot. Again, sa ating golden text, para sa ating pagkatapos, kung ikaw ay nagnanais o ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, if any man will come after me,
let him deny himself. If any man come after me, take up his cross daily and follow me. Tayo po ay manalangin, tawagin natin si Pastor Rudy for closing. Tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand. Habang lahat po ay nakatungo, nakapikit, at tayo po ay mananalangin. Panginoon, tulungan mo po kami na magpasya ayon sa iyo pong mga salita. Kung ang ilan, Panginoon, ay nakakalimot o nakakabitaw sa mga sa aming pong mga tungkulin o mga commitments, I pray that you will help us to, like the verse says, deny ourselves and be willing to take up our cross. It's a decision we need to make. It's a decision that we can make sa iyo pong tulong at biyaya. Kami po ay makakapanindigan at makakapagpatuloy sa aming pong commitment na ginawa. But I pray that tonight, tulungan mo kami at least ma-renew ang aming pong mga commitment na ito sa iyo upang kami po ay makapagpatuloy ng mahusay at patuloy. Help us to make that decision and make that determination and discipline. Help us to be devoted each day and know that we need to commit ourselves to you on a daily basis. Panginoon, kung may mga ilan na papagod o nahihirapan o mga may pagsubok, tulungan mo po na kami po ay mapalakas ng iyong mga salita. At help us, Lord, to make a decision tonight. Sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo, tulungan mo po na sila ay maligtas sa magitan po ng pananampalataya kay Jesus na ipinako sa krus upang tubusin ang aming mga kasalanan. At kagaya ng iyong sinabi, sino man ang sa kanya ay mananampalataya ay pagkakaloban mo ng buhay na walang hanggan. So I pray, Lord, that you would save some tonight, those who are here without Christ, sila po ay maligtas din. Pagpalain mo po ang aming paanyaya. At ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po'y nakatungo, nakapikit at patuloy na nananalangin, kung nais mong lumapit ngayong gabi, napakaliwanag ng mensahe na if you want to come and serve the Lord, you need to make some decisions. Deny yourself and be willing to suffer for Christ's sake. Sapagat yan naman ang buhay ng Kristiyano, may mga sakripisyo na kailangan gawin. Hindi tayo parating nasa madaling sitwasyon ng buhay. But if we want to follow the Lord, sometimes you have to give up some things. And you need to make those decisions. So are you making those decisions tonight? So mag-decide po tayo. Kung may mga panawagan ng Diyos sa atin, hindi naman siguro mahirap isipin na ang Diyos ay tatawag sa atin bilang kanyang mga anak upang gamitin saan mang ministeryo sa ating local church. And so if God is dealing with you, let us talk to the Lord in prayer tonight. At kung meron sa ating hindi pa naliligtas, ang dapat gawin ay talikuran ng kasalanan, kay Kristo ay manampalataya upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Habang lahat tayo nakatungo, nakapikit, patuloy po tayong manalangin.